Hello guys, magandang araw. Ayan, magandang araw sa mga viewers natin. And welcome sa Kamutika TV. Ayan, it's me again. Thank you sa support guys, and gusto ko shoutout yung mga mandirigma dito sa Macau na stay strong and patuloy na lumalaban. Ayan, tama yan guys. Sipagan nyo lang and magdasal, tiyaga. Kaya nyo yan. Lahat naman ng pumunta dito sa Macau na naghahanap ng trabaho is nakahanap naman. Diba? Hindi nga lang karamihan nakakahanap agad. Meron nag-exit ng Thailand. And lahat naman napagbibigyan, diba? Dapat hintay lang tayo sa perfect timing ni God. Yun. Meron yun para sa'yo. Kung may makasabayan ka na nauna sa'yo, nakahanap ng trabaho, huwag kang mag-alala. Meron yun bibigay sa'yo ni Lord na special. Kaya huwag kang mainggit. Iwasan mo mainggit sa mga kasama mo na nag-apply na nauna na sila. Iwasan mo mainggit. Diba? Isang kasalanan yan na mainggit ka sa kapwa mo. Kasi magkakaroon ka ng magiging masama na yung pag-iisip pag nagkaroon ka ng inggit. Ang dami mo nang maiisip na di maganda kasi dahil sa inggit na yan. Kaya iwasan mo yan, and kung nakahanap man sila, ipagpasalamat mo yun na nakahanap na sila, and ipag-pray mo na ikaw din makahanap. Ganun lang. Lahat yan, since dati pa nung pagdating ko dito, ang dami namin, diba? Ang dami namin, hanggang ngayon marami pa rin naman, diba? Bakit lahat kami nakahanap, diba? Ganun yun, isipin mo yun guys. Isipin nyo yun na lahat na pagbibigyan, diba? Ang dami din hindi nare-renew, ang dami nagre-renew, kaya kayo papalit sa kanila, diba? Ganun lang yun, palit-palit lang yun. Kaya huwag kayong mawala ng pag-asa. Yung mga nandyan na mandirigma na stress, huwag kayong may stress guys. Maniwala kayo, trust the process. Huwag madali ng lahat. Kasi pag minadali mo, madali din yan mawala. Diba? Yung iba 1 month lang, diba? Hindi terminate na, hindi na pinag-fingerprint. Kasi nga hindi na sa trabaho. Diba? Ayusin nyo guys, pag may mga trabaho na kayo, galingan nyo. Pakita nyo na deserving sa inyo yung trabaho na yan. Diba? Huwag nyo sayangin. Kasi isipin nyo mga pinagdaanan nyo, mahirap bago makamit yan. Diba? Pasalamat ka na nasa iyo na yan. At huwag kang mamili ng trabaho dito sa Macau. Kung ano nandyan, grab mo na. Diba? Kasi pag namili ka, huwag ka na magtaka kung matagal ka makahanap. Kasi namimili ka eh. Diba? Ganun lang yun. Ayan, shoutout sa mga nanonood sa akin lagi dyan sa Pilipinas. Ayan guys, mag-prepare na kayo para mag-Macau. Diba? Hanggat yung Macau is open pa at hindi pa maigpit sa mga requirements. And ayan, marami pang mga trabaho dito. Wag nyo nang hintayin na magkaroon pa ng maigpit dito na policy na kailangan sa Pilipinas. Kasi pag sa Pilipinas na magkaroon ng agency, ay nako, matagal at saka pira-pira. Alam nyo naman sa Pilipinas, pira-pira ang labanan. Diba? Gastos ka ng milyon sa Pilipinas bago makaalis. Unlike dito na maliit lang, diba? Sureball na pag nandito ka na sa Macau mismo maghanap ng trabaho. Ayan guys, thank you so much sa support nyo, and pinagpapatuloy natin tong mga vlog natin dahil sa inyo. And ayan, yung mga gusto mag-Macau guys, panoorin nyo, and sa mga katanungan nyo, nandyan na lahat sa mga video. I-search nyo lang yung example. Gusto nyo maghanap ng bahay sa Macau, i-search nyo lang Kamutika TV, bahay sa Macau, tirahan sa Macau. Yan, lalabas na yung mga video ko na ginawa, at doon kayo makakahanap ng mga saan kayo pwede mag-inquire, magkano ba yung mga ganun guys. Andyan yan lahat, mga agency, andyan na lahat. May playlist yan guys sa mga agency dito sa Macau, di na kayo maliligaw. And may mga na yan, sketch na yan, may mga location kung saan banda, anong sasakyan, kompleto na yun guys para sa inyo. Ayan, for today's video guys, i-share ko lang. Ayan, shoutout muna sa mga viewers ko na lagi nanonood. Ayan, shoutout sa inyo guys, shoutout. Alam nyo na kung sino kayo.
Ayan na, for today's video guys is i-share ko lang yung mga nangyari sa akin before ng pagdating ko dito sa Macau. Ayan na, and way back to 2017 is dumating ako nun dito is October. Ayan guys, maraming kuta yan pagdating ng October, November. Ayan, maraming kuta yan. Before is ang daming Pilipino na nandito guys, may 100. Dami, 100 kaming na-interview, may git, di ba ang dami nun guys. Before kasi nung pagdating ko dito is may kapatid kasi ako dito, kaya hindi ako nahirapan pumunta ng Macau. Mas maganda kasi may kapatid ka dito sa Macau is mas madali pumunta. Yung kapatid ko kasi that time guys is umuwi. Mas maganda kasi pag uwi yung kapatid mo or kamag-anak, sabay ka, walang masyadong tanong immigration kasi kasama mo na yung mag-invite sa'yo di ba? Unlike yung pupunta ka lang, di mo kasama, talagang maraming tanong. And hindi ako tinanong sa immigration, dire-diretso lang ako. And nag-prepare pa naman ako nun. Prepare pa naman ako sa daming briefing ako ng kapatid ko, baka may tanong sa'yo, pero nagdasal ako na Lord, sana walang interview. Ayan, granted naman yung dasal natin na hindi ako na-interview, pero diretso tatak lang, tapos alis na ako. Ayan guys, to make the story short, and ayan, pagdating ko sa Macau is siyempre wala akong alam. Yung sabi kasi sa akin ng kapatid ko is may trabaho na raw ako dito sa Macau. Na-scam ako nun Pagdating ko sa Macau may trabaho na. Nung pagdating ko dito sa Macau wala pala akong trabaho. Sabi niya maghahanap para ako ng trabaho. Sabi ko akala ko na-scam niya ako pero okay lang, at least nandito na ako sa Macau. Alam mo yung pakiramdam mo ng ng bago ka lang sa ibang bansa. Di ako lumalabas guys kasi nga di ko alam yung lugar baka maligaw ako. Hindi rin ako makalabas kasi nga that time yung kapatid ko is panggabi siya, inuwi siya ng umaga. Sasabihin niya na i-idlip lang daw siya, i-idlip siya, tapos sabi niya mamaya hapon alauna alis tayo, mag-apply tayo. Nagpa-print ako ng 100 na resume nun. Oo, nagpa-print na ako nun. Dito naman kasi guys, dati kahit wala kang experience tatanggapin ka sa mga cleaner o kahit anong trabaho, security, kahit wala kang experience, okay. Unlike ngayon na kailangan mo na ng experience. Tapos yun guys, pag uwi siya, sabi niya i-idlip lang ako, gigising siya hapon na alas 5. Sabi ko wala na. Di ba 1 month ibibigay sa'yo pagdating mo ng Macau? 1 month ko paubos na. Sabi ko, ano kayong gagawin ko? Ano kayong gagawin ko? Maubos na yung visa ko. Sabi ko, mag-i-exit na ako. Yung iniisip ko kasi guys, yung sabi ko sa Pilipinas is may trabaho na ako sa Macau. Siyempre expected na mga kamag-anak ko, kakilala ko na may trabaho na ako pagdating ko. Kaya sabi ko, pag umuwi ako na walang trabaho, mapapahiya ako, diba? Yun yung iniisip ko mapapahiya ako pag umuwi ako na walang trabaho. Sasabihin nila na pupunta-punta ng Macau, kala namin may trabaho ka, tapos wala pala, diba? Talagang gumawa ako ng paraan. Sabi ko, di ako makalabas ng bahay kasi hindi ko alam. Mamaya sabi ko, maligaw ako. Akala ko kasi yung Macau before. Kasi wala akong idea sa Macau na to Dati, yung kapatid ko lang napunta dito sa Macau, kaya nagkaroon ako ng idea. Di ko alam tong lugar na to hindi dahil sa kapatid ko. Diba? Sabi ko, ano gagawin ko? Nasa bahay lang ako, cellphone lang ako ng cellphone maghapon. Paubos na yung visa ko. Sabi ko, ano kayong gagawin ko? Kasi ang dati guys, mas mahaba yung dati yung mas maganda dating visa. Diba? 3 exit yun. 3 din naman. Kaso nga lang dati, kahit 30, isagad mo na yung 30 mo, 30 pa rin ibibigay sa'yo. Ganun. 30 pa rin ibibigay sa'yo. Hindi katulad ngayon na pag sinagad mo, 20 na lang ibibigay, diba? Nag-iba na ngayon And, ganun. Sabi ko, sa Portas pa yun mag-i-exit, hindi sa Hong Kong, sa Portas lang. Dito sa may China. Diyan lang kami nag-i-exit. Ikot lang kami dyan sa border, tapos yun na. Uwi na kami. Paubos na yung visa ko. Sabi ko, 1 month, ano gagawin ko? Sabi ko, kailangan ko na, kinausap ko yung kapatid ko that time na sabi ko, paubos na yung visa ko, anong gagawin ko? Buti na lang, sabi niya, punta ka sa San Malo, tambay ka doon, baka may mga kasabay ka mag-apply. May mga nag-a-apply doon, sama ka. Ayun, that time
Wala namang katulad ngayon na may nagbablog, may vlogger na si Kamuti. Diba? Walang vlogger dati na nag-ano ng mga agency. Ngayon lang mayroong vlogger na nag-share ng mga agency sa location. Dati kasi wala. Diba? May mga vlogger na dito before na yung mga views lang, yung view dito sa Macau, yung mga park, mga pasyalan, yun lang binablog nila. Pero mga sa mga agency, wala akong idea kung saan ako pupunta. Buti na lang guys. Ayan, shoutout kay Darwin. Ayan, si Darwin. Ayan, si Rod. Ayan, si Rod umuwi na, si Darwin nandito pa. Ayan, mga nakasabay ko mag-apply ng trabaho. Masisipag yan guys. Ang sisipag nila. Pagod na ako doon eh. Alam na alam nila yung mga agency dito. Dahil din sa mga sama-sama. Ayan. Grabe dati yung mga mga nag-a-apply. Ang dami nun. Salo-salubong. Diba? Salo-salubong. Pero guys, pangit pala yun yung ganun. Dami nahuhuli dati ng mga ganun. Naghahanap ng trabaho. Dami nahuli. Kasi nga bultuhan eh. Pag parang 10 tao, 15, ganun. Kaya dami nahuhuli. Unlike ngayon na talagang alam na nag-iingat na sila. Kami naman, dalawa lang kami ni Darwin naghahanap ng trabaho. Yan si Rod. Kilala ko yan. And nung nangyari guys is yan, nag-apply kami noon sa Isan yung agency ko. Pinakauna kong agency is Isan. Yan, shoutout sa mga taga-Isan dyan. Kilala nila ako nyan guys, mga taga-Isan. Ayan, Isan yung pinakauna kong agency. And yun nga, yung may hawak kasi noon before is YIFA. YIFA is iglesia yan. Lahat ng staff ng YIFA is iglesia. Araw, gabi-gabi kami nagsisimba doon. Sa lahat naman nag-apply dyan kasi yung dati kasi yung Isan lang yun ha. Agency lang yan. Wala pa silang katulad ngayon, Microlink. Nung nawala yung YIFA, yung Microlink pumalit kasi binitawan ng YIFA yung Isan kasi nga gusto nila malaki yung placement. Yung YIFA is gusto nila 8,000 lang guys yung placement before ng Isan. Sabi naman ng YIFA is hindi kaya 8,000 nga. Hindi kaya ng Pilipino eh. Dadagdagan nyo pa. Gagawin sana ng 12,000. Ayun, kaya binitawan ng Isan. Yun yung pagkakalam ko guys ha. Binitawan ng Isan yung YIFA. And then yun, nag-microlink na. YIFA yung before grabe, ang daming lagi nagsisimba ng INC. Kasi puro mandirigma. Ang daming mandirigma. Puno lagi yung church ng INC. Dahil sa dami na convert eh, mga Katoliko. Ayan, hindi ako nagpa-convert syempre. Katoliko tayo, proud Katoliko tayo. Ayan guys, that time, paubos na nga visa ko that time. Sabi ko, mag-i-exit akong Thailand. Ayan ang dami namin interview. Interview ko magit 100 sa Isan. Cleaner. Dami. Magit 100 ata. Interview, kunti lang pumasa. Oo. Kahit wala kang experience dati cleaner, interview kasi nag-mass hiring yung Isan nun. Ang dami nilang hawak ng mga room attendant sa hotel. That time. Ako naman, nakapasa ako sa cleaner. Pasado ako kasi yung interview saglitan lang. Tatanong yung anong ginagamit ng cleaner. Yan, tinanong ko interview, yung bigyan ko kayo ng tips. Sabi sa akin, what equipment do you use for cleaning? And nailala ko, sabi ko, ano lang naman yun eh. Polisher, tapos vacuum. Yun lang, sinabi ko, okay. Tapos pinalis na ako. Next, ang daming bumagsak. Talagang maririnig mo kung anong tanong. Nasa sayo na yun kung doon lang, sa harap lang. Tapos yung manager nasa harap lang din. Maririnig na mga kasama kung anong tanong. Kung pare-parehas lang tanong, makakasagot yung huli. Swerte yung huli, di ba? Kung ganun pa rin yung tanong. Dahil bumagsak nun. And luckily, pumasa tayo. And, ayan process ng papel namin. Sa tagal ng processing, may nag-offer ng sa morgue daw. Sa morgue. Patay kailangan ng 4 na tao. Sa morgue. Ang daming inalok, daming inalok sa morgue. Magano daw? Maghahakot ng patay. That time, ayaw ko din, takot din ako. Pero nung naisip ko na magta-Thailand na ako, sabi ko, sige na lang. 4 kami ng, yan, si Rod,
kasama ko si Rod. Ayan, sabi sa amin, oh sige, sapatay na kayo. Patay, sabi ko. Patay talaga. Yan yung pinakauna kong trabaho sa morgue, guys. And grabe yung stress ko nun. Siyempre sa patay yun, nakakatakot. First time ko yung mag-ano ng patay eh. Maghakot kami daw ng patay. Sabi ko, totoo kaya yun eh. Sabi ko, baka panakot lang. Ayun, mabilisan yung ano namin. Kasi urgent daw eh. And ayun nga, na-hire kami. Mabilis lang, 1 week lang na dumating na yung green shop namin. And kami priority nun. Kasi urgent eh. And 4 kami. Dapat nga 5. 5 kami dapat. Yung isa nalaglag kasi nga na-OS pala sa before. And then okay na yung OS niya na nabayaran niya na. Yung problema naman is mali yung ibigay niya dati na na yung middle name ng nanay. Kasi yun yung hihingin guys pag ipaprocess ng green shop mo. Hihingin yung middle name ng nanay mo ng pagkadalaga. Yan. Pati yung tatay mo pagkadalaga. Yun yung hihingin nila sa mother side mo tsaka father side mo. Yan. Mali yung ibigay niya kaya nag-conflict. Kaya hindi na-process yung papel niya. 4 na lang kami. And yun. Sa morgue ako noon asan guys. Diba? Sa morgue. Tagal din ako sa morgue noon that time. Pero akala ko nga magta-Thailand na ako. Buti nakuha ko yun sa morgue na tinanggap ko. Ang dami nun inalog pero kami lang yung nagkaroon ng lakas ng loob kasi nga tinakot kasi kami gusto nyo mag-exit ng Thailand o ma-process na papel nyo. Kasi kung aantayin yung green shop nyo, baka mag-exit pa kayo ng Thailand. Diba? Ang dami namin din nung nag-aabang ng green shop. And ayan, 8,000 yung binayaran namin placement doon sa IFA. Grabe yung experience ko nun. And yun guys, nakapasok na kami finally sa na-assign ako nun sa hospital guys as mortuary, diba? Mortuary attendant. Para akong doktor eh. Yan. Ginagawa talaga namin is that time is antay lang talaga kami tawag. Pag may tawag sa morgue na may hakutin is na kami, alis na kami nun. Andun lang talaga kami. Yun ang trabaho namin nung una namin doon is antay lang kami ng tawag. Lahat ng patay dito sa may namamatay sa lahat dito sa Macau kami kumukuha. Namamatay sa mga building, namamatay sa mga hospital, kami kumukuha yun. Kami kumukuha. Yun yung trabaho namin. Sa mga bahay-bahay, kami pumupunta pag may namamatay. Yun yung mahirap sa mga bahay-bahay kasi minsan 5th floor. Ang bigat pa naman kasi pag yung patay, ang bigat pag bubuhatin namin ay bigat. Ang hirap lalo na pag 5th floor tapos bababa kami hagdan. Ay naku, ang hirap. Tapos mas mahirap pa yung mga ilang days na namatay, 15 days, 10 days. Ayun yung talagang pag di ka talaga malakas yung sikmura mo, di ka makakain. Mga kasama ko di makakain, di makatulog. Pero guys ako na-handle ko naman yun lahat, diba? Malakas yung natin, mind, spirit. Ganun. Ayan, okay naman yung trabaho ko before. Okay. Nung first 1 to 2 months, okay naman. And ayan yung pinakauna kong trabaho kasi share ko lang yung pinakauna kong trabaho dito sa morgue. Diba? Nakakatakot. Medyo lang ako. Nakakalungkot guys yung may mga Pilipino kami nakukuha na mga pinipick up namin na Pilipino na mamatay. Nakakalungkot lang na, diba? Hindi natin alam yung pinagdaanan ng tao and ano kaya yung mangyayari doon sa nag-aantay sa Pilipinas, di ba? Walang kalam-alam, akala nila katrabaho lang pero hindi nila alam na ando na pala, di ba? Nakakalungkot. Yung siguro lagi kong iniisip, ano kaya siguro sa pagod to, yung sipag ba na sa pagtatrabaho, tapos puro trabaho lang siguro, wala nang pahinga. Kaya guys, ingatan natin yung kalusugan natin and huwag natin talaga pabayaan kasi yun yung puna natin dito sa ibang bansa, especially sa mga OFW. Yan, alam nyo na dapat yung gagawin nyo na priority talaga yung health natin dito sa ibang bansa kasi yun lang puna natin, diba? Once kasi na bumigay yung katawan natin, hindi na tayo makakapagtrabaho, wala tayong income, diba? Yung mga employer na yan, hindi tayo pwede na tayo pauwiin. Ang daming papalit sa atin pag nagkasakit tayo, diba?
Ang daming papalit, kaya priority health talaga natin mga OFW yan, sa atin lahat. At sa mga mandirigma na magiging OFW pa lang, yan, ingatan nyo yung health nyo, yan, galingin nyo sa trabaho. Okay naman yung trabaho ko guys, ng 1 to 2 months, yan. Kasi alam nyo guys, yung ginagawa namin talaga sa trabaho namin is mag-aantay lang kami ng tawag. Siyempre wala kayong masyadong ginagawa. Paano kung dito naman kasi sa Macau guys is hindi lagi may namamatay oras-oras. May mga time na minsan sa isang duty namin sa 8 hours may 3 lang namamatay. Hindi naman kasi katulad kasi sa Pilipinas na may mga krimen dito. Dito kasi mostly namamatay is mga patatanda na may sakit. Ang haba ng mga buhay ng mga tao dito guys sa Macau. Unlike sa Pilipinas na may mga nasasaksak, nasasagasaan, nababaril, dito walang ganun guys. Mostly mga sobrang katandaan na mamatay dito. Sa hospital, maraming sobrang katandaan. Diba? Yun yung namamatay lang dito. Dahil dun sa wala nga kaming ginagawa, yun mahirap kasi pag mga Pilipino kasama mo. Diba? Kasama namin yung mga cleaner, kami sinisilipan kami ng trabaho. Ayun ang mahirap pag mga Pilipino kasama mo. Hindi nila maintindihan kung anong naka-assign sa'yo na trabaho. Siyempre, iba-iba naman yung assignment natin sa trabaho. Hindi naman pare-parehas. Sinisilipan kasi kami noon na bakit wala daw kaming ginagawa. Nakatayo lang kami doon, nakaupo, nagsisilpon, nag-aantay lang tawag. Dapat daw may gagawin yun. Sabi ko, magkaiba kasi tayo ng trabaho. Hindi kasi namin, ako nag-i-explain eh. Diba? Bakit daw wala kami ginagawa, nakaupo lang, yan, dahil ang tawag. Kasi sabi ko, yun yung trabaho namin. Ba, hindi nila maintindihan yun ng ganun. Bakit kaya ganun yung mga Pilipino? Diba? Na magkaiba kasi, sabi ko, magkaiba kasi tayo ng trabaho. Ikaw cleaner, ako sa morgue ako. Diba? Nag-aantay lang ang tawag kasi wala pa naman namamatay, diba? Okay, kung may namamatay, di tatawagan kami, siyempre. Ikaw, sabi ko, cleaner ka, may binigay sa iyo na trabaho, yun lang talaga gagawin mo, di ba? Magkaiba tayo ng trabaho. Buti kung sa morgue ka, pares tayo nun, di ba? Magkaiba tayo ng trabaho, hindi ko naman pwede pasukin yung trabaho mo, di ba? Mag-aantay akong tawag, tapos pupunta ako sa'yo, di ba? Mag-cleaner din ako. Paano pag may tumawag? Hindi mapapabayaan ko pagiging cleaner. Kasi priority ko yung binigay sa akin na trabaho sa morgue, di ba? Ganon nangyayari, silipan. Sinisilipan kasi kami lagi kami daw walang ginagawa. Sabi ko, yun yung trabaho namin sa morgue kami. Di ba? Yun ang mahirap pag ganon. Yun nangyari, ayun na, nabigyan na kami ng trabaho. Supervisor ng Pilipino, sinisilipan din kami. Ganon. Sabi ko, yung trabaho namin. Di ba? Binigyan na kami ng trabaho hanggang sa dumami yung trabaho namin, hindi lang doon sa morgue, di ba? Naging cleaner kami, lahat na ginawa namin. Pag may free time kami, wala na kaming, kaya pag natawag sa amin yung yung doon na sa totoong trabaho namin is dili kami lagi, late, kaya pinapagalitan kami lagi. Ganun nangyari. Yan yung mahirap sa atin guys, mga Pilipino, is hindi natin maintindihan yung kapwa natin. Diba? Dapat may understanding tayo kung ano binigay sa atin na trabaho. Maging aral to sa lahat guys, para iwasan natin yung gulo sa trabaho. Huwag natin silipan yung kapwa natin. Kung anong trabaho mo, maging masaya ka, maging kontento ka. Kung anong trabaho niya, example, yung trabaho niya is driver. O ikaw painante. O kung ikaw nagbubuhat, tapos yung driver hindi, normal yan na hindi siya magbubuhat kasi driver siya, di ba? Maliban na lang may kusa siya, di ba? Tayo pahinante. Dapat hindi natin silipan driver. Kasi yun ang trabaho natin, pahinante. Di ba? Isipin nyo yun guys, yung magkaiba kayo ng trabaho, sisilipan mo siya. Huwag mong silipan yung ibang trabaho. Yung gawin mo, yung trabaho mo lang. Huwag mong idama yung mga, di ba? Gets nyo? Ganon yung naging problema dito sa Macau, mga kapwa Pilipino. Mas maganda namang in-check yung kasama mo. Kasi para may iwasan yung sipsipan, yung silipan sa trabaho. Ganon guys nangyari. Kaya hindi lang yan sa ibang bansa, sa Pinas nangyayari. Mayroon din dito sa Macau na ganyan sipsipan sa supervisor, and inggitan, and pag-iinitan ka pa, di ba?
kahit wala ka namang ginagawa sa trabaho, hindi ko lang pag-iinitan ka, ganun. Kaya dyan sa shoutout sa mga taga-isan, ingat kayo dyan guys. And talaga dyan, mayroon yan, ang dami yan, lahat ng post, iwasan, talagang ingat. Kasi daming nagkaka-trouble dyan sa inggitan, sipsipan, and yung mga pinag-iinitan ng mga hindi lang napagbigyan ng mga ng mga bisor o yun, pag-iinitan ka na. Yan guys, napaka okay naman yung trabaho ng maging mortuary, and yun nga lang is mahirap din pala, diba? Pero kasi time na wala, nung lalo ng pandemic, okay naman sahod namin, medyo lang kami nun okay sahod namin, may allowance kami nun, siyempre sa mortuary may allowance, kaso nga lang medyo ginikipit kami ng kapwa namin Pilipino about sa mga, kasi nainggit sila may allowance kami lang may allowance, pabawas yung allowance namin dahil sa mga inggit din ng mga kapwa Pilipino. Nangyari, ayan, gusto ko na nun lumipat, and luckily na hindi na ako na-renew. Yan, kasi panireklamo kasi ako dahil pinaglalaban ko yung tama, yung mga hindi pinaglaban yung tama, andun pa rin sila, diba? Kaya guys, paglaban nyo yung tama, wag kayong, sabagay kung gusto nyo mag-stay is paglaban nyo yung mali. Ayan, yun lang guys yung isi-share ko, and yan naging experience ko dito sa mga, yan yung una kong trabaho guys, sa mortuary, diba? Ang lupit. Kilala ko dyan sa Isan. Pag sinabi nyong kilala nyo ba yung si Kamote dyan sa sa mortuary, sa morgue, kilala nila ko. Yan, diba? Ako yung malupit dyan sa mga diskarte pagdating sa trabaho sa Isan. Yun lang guys yung isi-share ko, and sana may nakuha kayong aral, idea sa mga kasamahan sa trabaho, sa naging buhay ko dito sa Macau. Ayan, i-share natin yung mga naging trabaho ko dito sa Macau. Ito lang muna guys, abangan nyo yung part 2. And guys, thank you so much, and I love you all.